Wala naman akong naalala, yung ano lang. Naging DepEd Secretary siya, naramdaman mo ba? Hindi. Matasalpak na yung pondo sa ganun. Tumalikod sa kanya. Yung posisyon niya hindi niya na nagampanan ng maayos. What more pa kaya yung president? Good day everyone, kasama niyo naman po ako si Kuya Heb at ang Team BNK-TV. Ngayong tag-init, kasing init ang tanungan at sagutan pagdating sa panibagong episode ng ating Kalye Survey. Matagal-tagal nating inaabangan ito kasi ngayon tuloy-tuloy na ang hearing pagdating sa usapin ng impeachment. Ating alamin ano nga ba ang totoong saloobin o totoong hatol ng taong bayan pagdating sa impeachment niya. Kung siya nga ba ay guilty or not guilty. Tara, samahan niyo kami. Sir, pwede ka po bang ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. May interview po, masama po kayo sa vlog kung okay lang. Saglit lang naman sir, ang tanong ko lang sir simple. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Ito, ano yan eh. Hindi niyo po ano. Pero aware po kayo sa impeachment niya ngayon. Hindi naman kasi para-parehas eh. Kasi may gumugontra, may ano. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Oh, siyempre magpapaliwanag siya. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? No comment ako eh. Sige po, maraming salamat po tayo, thank you po. Sir, baka pwede po kayong masama sa vlog, ma-interview po, kung okay lang. Okay. Sige po. Kuya, baka pwede ka maistorbo, masama po kayo sa vlog, kung okay lang. Sir? Tabang po sa kanila. Sige po. Thank you. Sir, baka pwede po kayong ma-interview, masama po kayo sa vlog, kung okay lang. Sila na lang. Sige po. Sir, baka pwede po kayong ma-interview, masama po kayo sa vlog, kung okay lang po. Sa vlog po, Kalye Survey po. Okay lang po ba? Okay lang po? Short survey lang naman sir. Tanong lang namin, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Wala, no comment ako dyan. Hindi ko rin ano yan eh. Mahirap kasi magano dyan eh. Hindi ko rin alam ang ano yan eh. Pero sa tingin niyo po, dapat po kaya siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds niya? Dapat lang magpaliwanag na lang siya. Para malaman ng taong bayan yung mga nagawa niya. Ngayon po na papasok sa scene si Ramil Madriaga, ano po yung masasabi niyo doon? Wala rin ako masabi. Tatakbo siyang Pangulo, ano pong masasabi niyo? Wag na lang siyang tumakbo. Yun lang. Sige po sir, thank you po, thank you po. Tay, okay lang po ba kayo ma-interview? Tay, masama po kayo sa survey? Sa vlog po? Okay, sir. Okay lang po. Sir, ano po ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not. Bakit po not guilty? Yan ang ano nila, yan ang mas karamihan ang sinasabi. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Dapat sir, dapat. Ngayon po na papasok si Ramil Madriaga bilang witness, ano pong masasabi niyo rito? Yan ang hindi ko masabi sir kasi hindi ko masyado nasundan yung mga balita. Ganun po ba? Pero sa pagtakbo niya po sa Pangulo, bilang Pangulo, ano pong masasabi niyo? Parang pabor ako dyan sir. Pabor din po ba kayo maibalik ang EJK? Okay sir, pabor ako sir. Parang mas tahimik ang panahon na yun. Pero pabor din po ba kayo sa mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Ayun ang hindi dapat, kaso lang parang dapat yun sinasala ng mabuti. Kasi parang marami na damay na inosente na hindi dapat na yung walang masyadong katuturan. Dapat yung may katotohanan na dapat ng maano. Sige po sir, maraming salamat po tayo. Thank you po. Okay. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Ayan. Kalye survey po sir, kung pwede lang.
Kalye survey po. Masama po kayo sa vlog. Opo. Short question lang, sir. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Si BP Sara, not guilty na. Bakit po not guilty? Hindi naman siguro rin eh. Hindi naman, parang wala naman siyang kasalanan. So sa tingin niyo po, hindi na rin siya dapat magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Oo. Pera po yun ng taong bayan. Sa ano ba yan? Sa ano yan? Flood control ba yan? Hindi po. Yung confidential funds po na na-issue sa kanya na naubos niya lang in just 11 days. Pwede naman siguro. Pwede naman kasi inubos din naman niya eh. Kasi po, pinagbabalik po sa kanya yun ng COA, may notice of disallowance po siya. Ibalik niya. Pag hindi na ibalik, di may hatol din. Tatakbo siya bilang Pangulo, ano pong masasabi niyo? Sa akin, gusto ko kasi yung mga Duterte. Kasi magandang ni tatay niya dati tungkol sa mga drugs. Kaya gusto ko rin maging presidente siya. So kung pabor po kayo sa mga Duterte, ano pong naaalala niyong nagawa niya bilang vice-presidente? Ngayong busy siya, wala naman akong naalala yung lang, yung pera na niya. Pero sa tatay niya, gusto ko yung tatay niya. So pabor din po kayo sa pagpatay? Mga naman yun eh. Mga drugs naman yung inalo ni Duterte. Sa mga drugs naman yun eh. Ayaw ko lang yung mga adik kasi ayaw ko rin yun. Paano naman po yung mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Wala tayong magagawa. Yung dinamay, hindi. Mga bata pa kasi yun eh. Hindi dapat, Sila po yung mga nadamay nung panahon ng EJK na Oo. FPRRD. hindi dapat nadamay yan, mga bata. Walang kasalanan. Opo. Yung mga drugs lang, mga drug addict. Okay na yan. Sige po tayo, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Kalye survey po ito. Surprise po yung question syempre. So okay lang po kayo masama sa vlog? Apo. Okay, sige. So, ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? I think guilty. Bakit guilty? Kasi parang wala naman siya napakitang nagawa niya ngayon sa ating Pilipinas po. And then, yun lang siguro. Sa tingin- Hindi pa ako masyadong politically, Pero sa tingin mo, dapat ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Yes, kasi kailangan namin malaman kasi taong bayan na nagbabayad ng taxes. So dapat malaman ng tao kung saan napunta yung pera nila. Ayun po. Naging Defense Secretary siya, naramdaman mo ba? Hindi. Parang wala naman po nangyari ngayon sa Pilipinas. Like wala naman siyang na-implement na ganto, na ganyan. Bukod dun sa libro na gusto niyang i-publish, para saan? Kung itutulong niya na lang yun para sa mga may hirap na lang. Sa pagpasok ni Ramil Madriaga sa hearing niya sa impeachment, anong masasabi mo? Dun sir, wala akong comment doon. Tatakbo siya bilang Pangulo. Pabor ka ba dito? Hindi ko rin masasagot sir, sorry. Okay. Sige, thank you po. Thank you. Interview din po. Okay. Okay, so sir, payag po ba kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog? Yes po. Sir, ano po ang hatol niyo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty?
Ang hatol ko pagdating sa impeachment ni Sara is not guilty kung sa Kongreso naman yung dapat kasi sa proper forum nagkakaroon ng impeachment Kung meron ng sufficient, yung sapat na ebidensya, ilagay na nila sa Senado. Bakit kailangan pa na magkaroon ng mini trial, di ba? Sige po. Kasi po yun po rin yung nirelease na bagong rules ng Supreme Court kung saan kinakailangan dumaan sa Committee on Justice bago maiakit sa Senado. Pag sinabi kasi ng Supreme Court na nagkaroon sila ng bagong policy pero hindi ibig sabihin doon pwede sila magkaroon ng mini trial. Ayun ngayon pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court Pagka dapat kompleto ng ebidensya, hindi na dapat pinapakailaman ng Kongreso yan. Pino-forward na sa Senate yan. Pinapahaba lang nila Dinadagdagan lang nila yung suswela na pinahaano nila Dapat hindi ganun. Dapat kung meron na silang sapat na ebidensya, dalhin na sa Senate yan, doon na magkaroon ng trial. Sabi nga ng mga abogado ni BP Sara, dapat ma-forward na sa Senate at willing naman silang sumagot. Kasi hindi naman obligadong humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate, sa mababang kapulungan ng Kamara. Dapat doon tigilan na nila yung pamumulitika. Ang dami nang naghihirap na mga Pilipino. Dapat dyan, mas tutukan nila ano pa bang krisis yung nararanasan ng mga Pilipino. Puro sila impeachment. Hindi naman yan ang gusto ng tao kahit saan mo tanungin Diba? Dapat dyan, agarang solusyon na. Tulad yan, wala ang presidente natin ngayon. Nasaan siya? Yun ang tanong. Nasaan siya? Speaking of evidence po, since na nabanggit niyo po yun kanina about sa sapat na ebidensya, yun din po ang ginawa ng Committee on Justice sa pag-file or pag-submit ng subpoena sa iba't ibang department or agency ng ating gobyerno para mag-submit sila ng kanya-kanyang ebidensya, lalo na po pagdating sa BIR at COA. Ano po ang masasabi niyo dito? So ulit, sasabihin ko yung ebidensya na hinahain nila sa Kamara, kung sabat na yan, i-forward na nila sa Senate nang masimulan na ang impeachment. Doon na talaga magkakaalaman. Kasi yun naman ang trabaho ng Senate, hindi ng Kamara. Diba? Doon nila talakayin. Hindi obligado ang Kamara na mag-conduct ng mini trial. Dapat sa Senate talaga. Saka yung mga ebidensya na yun, tulad ng mga confidential fund, napaliwanag ng mga abogado yan ng mas ng mas malinaw Kung dapat talaga matutuloy na yan, i-forward na sa Senate, pag-usapan na sa Senate at doon mag-forward na sila na as impeachment court. Yun hintay natin pagdating sa pag-response ng COA at ng BIR kasi hinihintay po natin yung mga documents na isasubmit nila from their own pagdating sa pag-audit ng confidential funds. So ngayon po ay sumusunod tayo sa procedure na tinakda rin po ng Supreme Court prior nung unang impeachment ni BP Sara. So ngayon po na nasa process po tayo, nasa procedural po tayo ng inalaw din ng Supreme Court. Kumbaga yun yung naging dahilan kung bakit na-archive din po yung unang impeachment. Ngayon po na hinihintay natin yung mga sapat na ebidensya base sa pagpa-file ng subpoena ng Committee on Justice. Sa pagpasok po ni Ramil Madriaga bilang witness, ano pong masasabi niyo dito? Isa naman sabi ko, walang credible. Ano ba ang kaso niya? Nasa kulungan siya. Kahit ako nakakulong Kung kaya kong sabihin yung pwede kong sabihin walang credible. Sa lahat, napaliwanag na ng mga abogado yan ni BP Sara. Saka dapat doon paano hindi na-liquidate naman na maayos about sa COA na-liquidate na maayos yung confidential fund At kung sapat na ang ebidensya, dahil nga sabi nila, di ba, sapat na ang ebidensya, i-forward na talaga nila yan sa Senate. Doon na mag-aalaman kasi tumatagal lang ng tumatagal Dapat ang tinututukan talaga yung krisis natin. Dahil ang mahal na ng gas, 140 na, ano pa ba? Ang impeachment pa rin ba? Tama na yung pamumulitika kasi sobrang hirap na. Wala na yatang mapupuntahan yung bansa natin. Since nabanggit nyo rin pong liquidation pagdating sa COA, meron po siyang notice of disallowance pagdating sa COA na pinababalik sa kanya. Ano pong masasabi niyo doon? So, napanood ko yan, binigyan siya ng notice of disallowance. Kasi nga, paano ba naman hindi siya magkakaroon ng ganun notice? Magdi-December na. Siyempre, alam mo, based on my, yung ni-research ko talaga, siyempre, magdi-December na, matagal na nilang naplano yan ng
opisina ng ating Vice Presidente eh. Kumbaga, nung andyan na yung pondo, doon na sinalpa. Kaya naging 11 days lang yan. Pero matagal na nila yan na pinagplanuhan yung mga project nila. Nung dumating na ang pera, isinalpak na nila kahit naman sa isang araw kung talagang napagplanuhan mo na yan eh. Masasalpak mo na yung pera mo, masasalpak na yung pondo sa ganun. So, hindi siya nagiging issue. So, ngayon, kung gusto mong malaman ng camera, tama na yung pamumulitika nila, i-forward na yan sa Senate, doon na magkaalaman dahil doon naman talaga ang proper forum na gaganapin ang impeachment, hindi sa camera. Hindi yun ang trabaho ng mababang kapulungan ng camera. Which is you're actually correct. That's why yun po ang sinusundan ng proper procedural po natin ngayon pagdating sa impeachment. That's why inaabangan din po natin ang impeachment hearing na magaganap sa April 14 kung saan inaasahan natin na ilalabas din ang lahat ng ang sagot ng mga agency pagdating sa mga subpoena ng mga documents na hinihingi ng Committee on Justice. Ngayon po, nabanggit niyo po kanina na in December in terms of confidential funds. So sa tingin niyo po ba totoo ring tao sila Mary Grace Piatos? So, also, nabanggit na yan. Si Mary Grace Piato, hindi siya basta-basta dapat ipaliwanag ng abogado nila BP Sara dahil may pinang-iingatan silang katauhan eh. 'Di ba? May mga gumagamit sila ng mga maaaring mga pseudonym lang 'yan, 'di ba? So, malalaman natin talaga 'yan pag talagang na-conduct na ang impeachment ni BP Sara. At i-forward na nila 'yan agad-agad sa Senate nang magkaalaman na. Willing naman sumagot yung mga abogado, yung 16 na abogado ni BP Sara. Sasagot sila pero sa proper forum, hindi sa camera. Dahil bakit nila i-invite ang Vice Presidente natin dyan? Kasi isa lang ang gusto nila. Hindi sapat ang ebidensya nila at doon nila gigisahin si BP Sara. Kaya dapat yan, i-forward na ng Justice Committee sa Senate yan at gawin na nila ang impeachment. Mag-form na sila as impeachment court. Diba? Yun lang. And we're looking forward for that after po ng April 14 since dito mangyayari yung mga initial na hearing po talaga ng impeachment prior na ma-submit sa Senado. Ngayon po, pagdating naman po sa liquidation at sa COA na notice of disallowance, pinagbabalik siya ng 73.2 million. Ano pong masasabi niyo doon? So, sabi nga ni Attorney Guanzon, pag hindi na liquidate ng maayos ang kanyang confidential fund, hindi yan for impeach offense. Babalik niya lang yan, i-return niya lang yan, yon ang tawang pag-liquidate ng confidential funds. Hindi porket na hindi mo na liquidate na maayos yan, is ninakaw mo na yan. Si Attorney Guanzon na yun galing commissioner na yun ng COA noon. So kung pinababalik siya, kung willing ibalik si BP Sara, ibalik niya. Yun naman ang tamang patakaran talaga. Pero hindi siya impeachable offense ng isang nakaupong vice presidente. Pero so far, wala pa namang ganyan talaga at hindi pa natin alam yung mga ebidensya na talagang sinabi nila. Wala pa rin namang ganun na nasasabi at wala pa rin naman akong ganun na babalitaan. Pero kung may ganun man na pinababalik at willing ang Vice Presidente ibalik niya. Kasi yun naman talaga ang proper. At according to Attorney Guanzon na dating commissioner ng COA. Matanong ko lang sir, madagdag ko lang, sino po ba si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga ay isa lang sa mga based on my research, na dati talagang kriminal na siya. So, sinasabi niya na bagman siya ni BP Sara. Bakit niya nasabi yon? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling, kung sino yung nasa likod niya. Pero kung ako, based on my opinion, hindi siya credible na maging witness dahil nasa loob siya ng kulungan. At meron siyang kaso. Convicted siya. So, kung malaman natin lahat yan, magkaroon man ng maganda at magkaroon ng trial si Vice Presidente, i-forward na kasi nila sa Senate. Huwag ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal na nila, ano pa ba bang hinihintay nila? Kung sapat na ang ebidensya, sapat na yung mga nalikom nila, i-forward na nila sa Senate yan dahil yun ang proper forum para sagutin ng Vice Presidente ang mga dapat niyang sagutin. Tatakbo siyang Pangulo, ano pong masasabi niyo? Kung tatakbo siyang Pangulo, susuportahan ko si BP Sara dahil alam ko lahat ng nagnakaw, siya lang ang makakapagpanagot. Hindi compare sa iba,
alam natin yung kwento eh. Hindi na tanga yung mga Pilipino eh. Mulat na ang mga Pilipino. Anong inatupag? Impeachment? Asa ng mga mali-malitang pera? Nasa ng flood control? Asa ng Pangulo natin ngayon na krisis yung natin, yung kinaharap natin, ang taas ng gaas, nasaan ang ating Pangulo? 'Di ba? Dapat 'yon ang utapagin nila. Unahin nila ang mga Pilipino na naghihirap. Ang daming mga Pilipino naghihirap, promise. Kaya dapat diyan, gusto niyo gusto niyo talagang panagutin si VP Sara, kung sapat ang ebidensya, i-forward nyo na yan sa Senate at doon ang proper forum para sagutin ng mga abogado niya yan at sagutin ni VP Sara yung mga akusasyon laban sa kanya. Yun lang. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Very well said. Thank you. Okay, tara. Ito, sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog? Okay. Sige po. Sige. Salamat. Thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Para saan po ba, sir? Kalye survey po. Kasi sir, yung nakapokus kasi ako sa trabaho. Ganun po ba? Sige po, sir, okay lang. Maganda sana eh. Okay lang, sir. Thank you po, thank you po. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Huwag niya lang po. Okay, sige po. Salamat po. Thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. Sa vlog po. Sa iba na lang, sir. Okay, sige po. Thank you. Sir, pwede ka bang ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Sige, thank you. Sir, baka pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey lang po. Ayos na po kasi ako. Okay, sige po. Thank you. Sir, baka pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay, thank you po. Po ba kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang? Okay, sige po. Salamat. Tay, baka pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Okay, sige po. Sige po. Thank you. Tay, baka pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang. Opo, sa Kalye survey po. Kung okay lang po. Ito po. Current events po ito, Tay. Tay, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Ayun na. Hindi ko sisarap lang eh. Opo. Hindi ko ayokong sa ganyan, makihalubilo sa ganyan. Pasensya na po. Sige, okay lang po, Tay. Thank you po, thank you po. Sir, baka pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog. Okay lang. Thank you po. Sir, pwede po ba kayong ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Saan po? Kalye survey po about current events po kung okay lang. Short survey lang po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? For me po, guilty. Bakit guilty? Kasi lahat po kasi ngayon puro mga tiwali nakaupo po ngayon. So sa tingin niyo po dapat siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Opo. Para sa akin po kasi si Sara, hindi siya katulad ng tatay niya eh. Although si father niya pues talagang literal umapatay. Pero maayos po kasi yung Pilipinas eh. Ngayon po kasi generation natin is sobrang parang anlala. Hindi na po kasi katulad noon na safe ka sa daan, ganyan. Ngayon, katulad ngayon sa amin, nahirapan kami sa gasolina kasi sobrang mahal.
malaman lang po silang ginagawa para sa amin. Actually, we do have po, may ginagawa po ang government natin, especially pinangunahan lang po yung subsidy, pagbibigay ng ayuda. And as of now po, meron na po rin tayong ongoing na procedure dahil naipasa na rin po yung excise tax, yung exemption ng excise tax po. So may mga ginagawa naman po, may process lang po na kailangan sundan. Ang tanong ko lang din po, tatakbo po siya bilang Pangulo, ano pong masasabi nyo? Kung ano po, kung walang choice, sa akin po kung wala akong choice, si Sara po ang boboto ko. Kung wala akong choice. Pero kung ibang may choices naman na much better para tingin namin para sa amin is makakabuti. Hindi, go po kami dun. Yun lang po. Pabor po kayo sa mga Duterte noon. Pabor din po ba kayo sa EJK? Pabor po ako para sa akin. Oo, kasi karapat dapat yung iba talaga eh. Karapat dapat na alisin na dito sa lipunan eh. Kasi sobrang nila eh. Alam mo wala silang pakialam sa ibang tao, katulad yan. Hold up ka na lang, papatay mo na lang, di ba? Para sa akin po, opo. Ano naman po ang masasabi niyo sa mga inosenteng nadamay ng panahon ng EJK? Di po kasi natin malalaman kung sino po yung mga inosenteng tao dyan eh. Actually, meron po kaming list nung time na yon. We have this list po. Yung mga bata. Sila po yung mga inosenteng nadamay ng panahon ng EJK. Ayun po. Nakakawa. Nakakawa naman po. Nakakawa din. Siyempre po lalo mga bata yan. Yun lang po. Ngayong nalalapit ang hearing ng impeachment ni BP Sara, ano po naman po ang masasabi niyo sa pagpasok ni Ramil Madriaga? Hindi ko po kulala. Di po ako masyadong familiar eh. Well, si Ramil Madriaga is isa sa mga parallel leader ni Sara nung panahon ng kampanya. So, siya po yung magiging isa sa mga witness na tatayo laban kay BP Sara para sa impeachment. Kala ko makakampi niya. Tapos ngayon tumalikod sa kanya. Hindi ko po kasi familiar sa kanya eh. Hindi ko po masyadong, wala po rin po ako masabi. Okay lang po sir, thank you po. Maraming salamat po sa time. Thank you po. Thank you. Thank you sir. Thank you po. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Short survey lang po. Okay, sige po. Salamat. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Short survey lang po. About current events, sir. Sir, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Hindi, yun lang ang opinion ko para sa akin. Yun lang. Sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Dapat lang paliwanag. Tatakbo po siyang Pangulo, ano pong masasabi niyo? Para sa akin, okay lang. Okay sa akin. Pabor din po ba kayo maibalik ang EJK? Hindi. Dapat por. Hindi dapat por mabalik ng EJK. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po. Sir, excuse me po, Tay. Sir, pwede po ba kayo masama sa vlog? May interview po kayo kung okay lang. Ay, di. Sige po, salamat. Kuya, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Sige po, thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay, sige. Salamat. Sir, baka pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay, sige po. Salamat po. Nay, pwede po ba kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang po? Ano, tungkol saan? About current events po. Oh my God, mahina ako dyan. Hindi na ako estudyante. Di, okay lang naman po. Napapanoong issue rin naman po ito kung okay lang. Masama po kayo sa vlog, okay lang po ba? Kayo po ate. Okay lang po. Okay, sige po. Thank you po. Current events naman, Nay.
Sir, pwede ka po bang ma-interview? Masama ka po kayo sa vlog kung okay lang. Short survey lang po about current events. Okay lang po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Di po ako masyadong politically aware po. Wala po ako masyadong sa politika. Pero sa tingin mo, dapat ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Kung naman po is dapat naman po magpaliwanag kasi kung hindi naman siya guilty, ba't siya magtatago sa sa usapin na ganyan? Ayun lang naman po. Ngayon papasok si Ramil Madriaga bilang witness sa impeachment niya. Anong masasabi mo rito? Wala po talaga ako idea pasensya na pa. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Kung wag na po sana. Kasi kung ngayon pa nga lang po, parang wala naman na siyang nagagawa. Ba't pa po siya tatakbo para sa pagka-presidente? Ayun lang naman po. Sige sir, thank you po. Thank you. Hello sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog? Saan naman yun? Sa vlog po, sa social media po. Para saan naman yun? Kalye survey po. Para, Sa vlog, sa Kalye survey po, social media. para saan yan? Presidente? Hindi naman po, current events din naman po. Bakit ang dahilan? Tatanungin po namin kayo about survey po, kung okay lang po. Ano ba yun? Para saan? Ito nga po, sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Neutral ako dyan, neutral. So sa tingin niyo po, dapat pa po ba siya magpaliwanag sa confidential funds? Lang siya. Para sila magpaliwanag sa korte para alam nila. Kasi tayo, taga-masilang tayo, taga-kinig. Wala na tayong salita dyan. Bahala na sa taas dyan kung anong hatol sa kanila. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Yung matagal pa hindi pa natin alam pero bandang huli malalaman natin yan kung sino pa kalaban. Siyempre hindi na kung masabi siya bubuti ko yung iba kasi wala pa naman Verbal lang yan, kumbaga hindi pa naman, sinabi lang niya Pero ang katotohanan, marami pang tatakbo dyan kung karapat dapat. Titingnan natin. Okay. Sige sir, maraming salamat po. Thank you. Sige ma'am, sir, thank you po. Ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Gusto ko yung gulat ni Mamala. Kung okay lang po. Ha? Sige po. Salamat. Sir, baka pwede po kayo ma-interview. Masama po kayo sa vlog. Okay. Sige. Thank you, sir. Ma'am, baka pwede kayo ma-interview. Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Current events po, Kalye survey. Kung okay lang po, ma'am. Short question lang naman, ma'am. Hindi naman, ma'am. Short lang naman po. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Paano ba? Not guilty? Bakit po not guilty? Kasi ewan ko lang kung tamang intindi ko, opinion ko lang din. Baka mabash ako Yung issue sa kanya, di ba yung budget sa DepEd? Marami din namang cases na hindi din naman nasusolusyonan like yung sa mga issue sa flood control, mga involved na politician, hindi din naman na bakit yung sa kanya kailangan? Parang kailangan agad may hatol agad. Parang yun yung ko lang. Kasi magkaiba po sila ng procedure In terms po sa flood control, may ICI. Pagdating naman po sa impeachment, yun po yung procedure para po sa mas matataas na public servant, kagaya ng president, vice president, ombudsman. Ganun po. Pero sa tingin niyo po, dapat pa po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Hindi ko kasi hindi kompleto yung knowledge ko tungkol doon sa confidential funds. Pero ang inaano ko nga doon, since yun nga, confidential yun, hindi din naman natin alam kung nagpasa ba talaga siya ng enough evidence para mapatunayan na hindi siya guilty. Magulo na din kasi sa gobyerno natin kaya hindi na namin alam kung ano ba yung totoo hindi. Parang Tatakbo po siyang Pangulo, anong masasabi niyo? regarding sa pagtakbo naman, siguro hindi na rin. Hindi na din dapat niya i-push yun kasi nga yun yung pagiging VP niya, hindi niya na yung position niya hindi niya na nagampanan ng maayos. What more pa kaya yung president? Siguro ibigay niya na lang sa ibang mas karapat dapat.
Yun lang. Thank you, ma'am. Sabi ko sa'yo, short survey lang eh. Thank you po. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Ma'am, baka pwede po kayo ma-interview? Masama kayo sa vlog kung okay lang po. Saan po yun? Short survey lang po, kalye survey po. Paano kayo? Sa vlog po, about current events. Saglit lang naman, ma'am. Ma'am, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Hindi ko po alam. Wala po akong mga ano eh. Ganun po. Opo. Pero sa tingin nyo, dapat ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Yes po. Dapat po talaga. Para maintindihan siya ng taong bayan kung bakit. Ano ang naalala mong nagawa niya bilang vice presidente? Hindi po kasi ako ganun tutok sa sa TV minsan. Puro trabaho kasi ako. Okay. Tatakbo siyang pangulo, anong masasabi mo? Pwede naman po. Opo. Yun lang po. Pabor din ba kayo sa pagpatay? Hindi naman po syempre. Kasi kawawa naman po yung mga pinapatay nila na wala namang kasalanan. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Nakalang. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Puro impeachment sa kanya. Sa tingin niyo po, guilty po ba or not guilty? Alam, hindi ko pa rin alam. Sir, sa tingin niyo po, dapat ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Sa kanya. Kung gusto niya. Kahit po pera po yun ng taong bayan? Ha? Kahit po pera po yun ng taong bayan? Oo, pwede yan si Sara. Pagaling yan. Lumalaban yan. So, ano po ang naalala niyo nagawa niya bilang vice presidente? Taga Mindanao ako eh. Mas maganda pa siya tumayo para mawala yung mga dami kasi krimen ngayon eh. Ewan ko lang kung pag siyang mag-presidente anong mangyayari. Yan. Pero bilang vice po siya ngayon, ano po ang naalala niyo nagawa niya? Wala akong alam. Hindi ko alam eh. Wala akong masabi. Tatakbo po siyang pangulo, ano pong masasabi niyo? Ha? Tatakbo daw po siyang pangulo, anong masasabi niyo? Pwede, siyempre tatakbo rin yan talaga eh. Pabor din po ba kayo sa EJK? Kasi ano yan eh. Taga Mindanao yan eh. So pabor din po kayo sa pagpatay? Ha? Sa pagpatay? Pagpatay ng ano? Sa EJK po? Mahirap masagutin yan. Kasi po, ang next question ko po dun is kung pabor din po ba kayo sa mga inosenteng nadamay ng panahon ng tatay niya? Wala akong masabi. Okay, sige po sir, thank you po, thank you. Gusto tayo dito. Nay, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Bakit? Short interview po. Para Sa Kali survey po. About current events. saan? Current events po. About sa pera. Hindi naman po. About current events po, Kali survey. Kung okay lang po. Okay, sige. Ma'am, ano po ang hatol niyo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Wala akong masabi kasi alam mo, hindi ko alam yan eh. Hindi ko alam ang issue. Kaya ayokong magsabi, ayokong mag-comment. Pero sa tingin niyo po, dapat pa po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Paliwanag na lang. Para ano, yun na lang gusto ko. Magpaliwanag na lang. Tsaka hindi natin alam kung ano yung ano nun eh. Magpaliwanag na lang, i-ano na lang yung side niya.
no? Para masabi naman, para hindi naman unfair. Para fair lang. Ang side niya, sabihin niya, at kung ano yung karapat dapat. Tatakbo siyang Pangulo na yan, anong masasabi mo? Wala akong magagawa kasi kahit sino naman pwedeng tumakbo ng Pangulo di ba? Pwede naman lahat-lahat, kahit yung mga taong mababa lang, pwede naman Nasa sa kanya yun. Pabor din po ba kayo sa EJK? Ano ba yun? Yung extrajudicial killing po, yung tokhang. Not. Kasi katoliko ako, ayoko ng ganun. Sige po, Nay, maraming salamat po. Thank you po. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. Okay, thank you. Sir, baka kayo pwede kayo ma-interview po? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Ayun na yung pogi. Po. Kalye survey po. Kung okay lang po. Kaso di ako taga rito. Okay lang naman po. English, Tagalog. Tagalog naman, sir. Current events po. Sige. Sige, sir. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Kasi si Sara to Basta wala mo masabi. Pero sa tingin mo, dapat ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Hindi na po. Kasi nasa maayos naman yung nila pamamaraan sa pagdating sa usaping pera. Kaya wala akong masabi sa nila. Pero pinagbabalik po siya ng COA ng 73.2 million. Anong dahilan? Yung confidential funds niya po na naubos niya in 11 days. Meron po siyang notice of disallowance. Ano pong masasabi niyo doon? Wala akong masabi. Ngayon papasok si Ramil Madriaga sa impeachment niya. Ano pong masasabi mo? No comment. Ano lang po ang naalala mo na nagawa niya bilang vice-presidente? Anong nagawa mo? Di ko kasi masyado nasubaybayan si Sara sa Pero yung magandang nagawa niya yung sa saan ba yun? Saan ba yun? Nakalimutan ko yung magandang nagawa ni Sara Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Ay buto ako. Doon ako sa kanya. Kasi kung ibabalik yung Duterte, alam na natin. Babalik yung dating yung walang walang patayan, tapos yung nakawan. Kasi yung papa niya kasi nawala yung mga dating mga barumbado. Ayun, gustong Duterte ulit. Sa pabor din po kayo sa patayan? Hindi naman sa patayan. Siyempre lang yun Parang sabihin natin may human rights. Pero yung ginawa ni Duterte, maganda yun. Kasi kagaya nun, pag umalis tayo ng gabi, nakakaano tayo ng maayos. Di kagaya ngayon, pangit. Sa pabor din po kayo sa mga inosenteng nadamay ng panahon ni Duterte? Ayun lang, wala akong masabi. No comment ako doon. Baka Kasi po meron pong 3 years old, 4 years old, pinakamatanda po is 19 years old na nadamay ng panahon na yon. No comment ako dyan. Basta yung mga napatay na kagaya mga nadik, mga magnanakaw. Doon lang ako, pero sa mga inosente, wala akong masabi.
Sige po sir, thank you po. Thank you. Sir, pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog, kung okay lang po. Ano yun, sir? Sir, about current events po, Kalye survey po, sir. Sir, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty, sir. Bakit po not guilty? Presidente ko yan eh. Kumbaga sir, kasi yung pinatupad yung tatay niya nung mga panahon na presidente siya. Yun na gustuhan ko. Tingin ko, pagpapatuloy niya yun eh. So, sir, kung gano'n man, pabor din po kayo sa EJK? Pabor din, sir. Para kasi yung mga... Yung ano, sir, yung mga tao dito, kumbaga, natatakot din na gumawa ng krimen. So, pabor din po ba kayo sa mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Hindi, sir, hindi. Hindi po. Sila po yung mga inosenteng nadamay. Pinakabata po is 3 years old, then pinakamatanda po is 19. Hindi ko alam, sir. Pero hindi ako pabor sa mga Sige, ay, may dadaan. Yun lang, sir. Sige. Sir, ano na lang po ang naaalala nyo nagawa niya bilang vice-presidente? Yung sa sir, sa pag-aaral ng mga bata, yung di ba nagano siya sa education? Yun lang. Po, yun nga rin po yung meron siyang notice of disallowance na galing sa COA kung saan pinagbabalik po siya ng 73.2 million ng COA. Hindi ko kasi hindi na ako updated sa balita ngayon eh. Pero yun lang ang pagkakaalam ko sa education niya. Sige po sir, thank you po, thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Inaantay lang ang deliver eh. Okay, sige po sir. Thank you. Nay, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Okay, thank you po. Kuya, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang po. Kalye survey po. Kaya po, sir. Sige po, sir. Thank you. Tayo rito.